Share ko lang, no, kanina umaga nagkaroon ako ng isang guest at tinatanong niya kung talaga bang legit yung aking Airbnb. Tinanong niya, nagtatanong siya, humingi pa nga siya ng number ng isa sa mga team ko na nasa Pilipinas so that she will be able na makakonect sa team ko, at least siguro makasigurado siya na talagang legit yung Airbnb namin. Isa pa, humingi siya ng mga proof na talaga ako yung may-ari ng Airbnb, which is good kasi sina-check talaga nila na kung talagang legit ba talaga yung aking Airbnb. Kasi napakarami na talaga na ngayon na nang i-scam sa mga Airbnb na yan. Hinagamit yung mga pictures ng mga legit na Airbnb, and then gagamitin nila at then sasabihin nila hingi sila ng reservation, down payment, and etc. And then after that, wawala na, hindi na sila makontak. Kaya eto yung sa akin, no, kung kayo naghahanap ng mga legit na Airbnb, check nyo una kung may page ba siya. Matagal na ba yung page? Marami na ba siyang nakakausap sa page niya? Pangalawa, nakakonekta ba siya sa Airbnb? At yung bang Airbnb niya at saka yung page niya synchronize. As an example, kapag halimbawa bubuk mo December 25 to 27, sabihin mo nga sa kanya, pwede mo bang i-block na ngayon yung 25 to 27 sa Airbnb so that I can check that you can really block it? And then after nang ma-check mo na talaga na ba-block ngayon, edi makakasigurado ka na may control siya doon sa Airbnb na yon. And most probably, kapag yung Airbnb, marami siyang mga reviews and marami siyang mga stars doon, legit yan. So kung may control siya doon sa Airbnb, tapos nasa page siya, most probably hindi siya scam. Kasi ang hirap naman nun, no, kapag mangi-scam siya pagkatapos kinokontrol niya sa Airbnb tapos legit yung Airbnb niya, parang mahirap yun. So isa yun sa mga tip para makuha nyo. Of course, due diligence is very important. Search din sa Google o sa Facebook para malaman kung scammer siya o hindi. Bye bye.